ano ba yung mga pangyayari that really stood out to you that made you feel na, okay, kailangan kong ilabas tong feelings na 'to via song? Yung episode 10, yung lyrics kasi ng song, "Sana'y di halata na nagpapalusot lang ako basically to hang out with you." Yun yung part na magkasama sila sa labas ng bahay. Tapos parang, "Uy, papasok na ako ah." "Ah, Oo. papasok ka sa work?" "Okay." After ng pinagdaanan natin, papasok ka? Parang, tapos nung, Oo. nung nag-drive away na siya, tumingin siya sa rearview mirror. Oo. Tapos parang, balik na lang ako. Tapos palipas ako ng traffic. Pangit ang traffic, di ba? Oo. I mean, Kilig. you just wanna hang out. Alam ng wife ko rin kasi kapag kinikilig na ako, kasi yung pa ako sumisipa. Yung parang balerina na nanginginig, parang nakaganon. So nakaganon kasi parang, parang kinikilig ako. Yung episode na yun, I think episode 10 kasi ends with the press con eh. Press con, Oo, yeah. That was So- a good episode, yeah. So ako talaga, nung sinabi niya nun, na parang, hindi ko na-expect na yun yung sasabihin niya sa press con. correct. Parang, Oo. diba, parang it Ganda was nun. looking like, papakasalan niya yung si bad guy eh. Si kasapak-sapak Oo. face. Yung idea lang nung episode 10, sobrang overwhelming. Tapos yun, after kong panoorin yun, nag-set up na ako ng recording dito. Kasi na-feel ko na there's a song coming. 1, 2, sarang! Hey! Hey! Hi, this is Monica. Annyeong, this is Pia, and welcome to another episode of 1, 2, sarang! Okay, right now, dalawa lang kami because Chancy is attending to a personal matter, but don't you worry because she will be back next week. Madami kaming mga exciting na pasabog, and even in this episode, meron kaming sobrang exciting na pasabog because we have a very special guest to join us for today. At sa mga sumusubaybay sa kanya sa TikTok, alam ninyo ang kanyang pinagdaanan dahil sa K-drama na pag-uusapan natin for this episode. Kaya hindi na namin to Yes. patatagalin pa. Kailangan natin introduce our guest for this episode, Yael Yuzon! Hi, Yael! Hello! Hello! Hi! Hi everyone! Hello! Hi. Sobrang salamat sa pagsama sa amin dahil ang background lang nito ay, Monica, ano ba ang mga napansin mo at kinailangan nating isama si Yael sa usapan na ito? Kasi grabe mga posts niya eh. Ang daming Queen of Tears. Tapos syempre ako rin affected, especially in the earlier episodes, di ba? Sobrang intense na mga pangyayari, di ba? So parang napapahirit na ako, sagot na ako na, uy, Yael, ganito. Or hihirit ako sa mga, magko-comment ako sa mga pinagpo-post niya until eventually, gusto mo pag-usapan natin sa episode? At game naman siya, di ba? Yay! So thank you for joining us today. Sobrang Super salamat. happy. Hindi, tsaka ako rin kasi at this point, parang wala ako I mean, it's all I talk about at this point. Parang, may mga Welcome friends to ako the na parang, are you gonna start talking about it again? Because we've done this like, I mean, parang ganun na. So, okay, so at least nandito parang welcome akong gawin yun. So, ayos yun. Yes! Of course. So happy. And yes, ayan na nga, ang pag-uusapan namin for this episode is Queen of Tears. So bago namin pumunta to the meat of it, okay, at ito yung mga topics na pag-uusapan namin. Very simple lang kasi alam ko mahaba ang usapan na to. Una, we will ask about what did you think about the ending. Next, siguro a little bit about the plot twists and favorite scenes. And then, kanino niyo i-recommend itong K-drama na to? And then finally, our one-line review. Okay, very quickly, balikan natin itong drama na to, Queen of Tears. Dahil dito nagbabalik ang Asian Wiki for our summary. Ito, ang summary ni Asian Wiki for this one. Sabi ni Asian Wiki, a miraculous love story is told where married couple Baekhyun-woo and Hong Hae-in, go through a crisis. Baekhyun-woo works as the legal director for conglomerate Queen's Group. He is the most successful person to have come from his hometown village of Yeongdo-ri, and he is the pride of that village. Baekhyun-woo is married to Hong Hae-in, who is the daughter of the family that owns and operates Queen's Group. She is known as the arrogant queen of Queen's department store. O in fairness kay Asian Wiki, tama naman. Wala namang mali-mali dito sila. Ganda. Medyo, accurate. Oo. Tsaka very Correct. important na i-point out na hero siya ng, ng area niya eh. Correct. Ng town, Yeongdo-ri tama. si hero, Oo. ganyan. Pride and joy.
I love it. So this K-drama was written by Park Ji-eun, na siya rin ang nagsulat ng Chloe. And favorite niya talaga si Suyok kasi siya rin ang nagsulat ng My Love from the Star and The Producers. Syempre meron din siyang cameo sa Chloe. Ang pinaka-peg nitong K-drama nito, it's a makjang. So ano ba ang isang makjang? It is used to represent the idea of having reached the extreme. Sobrang puro extreme ang nakita natin sa K-drama na ito. Pag-uusapan natin yung mga extreme na yan mamaya. With feelings. Okay, quickly about the cast. So, we have Kim Soo-hyun at ang kanyang K-drama comeback after 3 years. So, siya ay nominated sa Baeksang Arts Award para sa Best Actor for this role. So exciting. May 7 lalabas. Is that the same as our episode drop? Oh my gosh, it's the same! So malalaman natin kung mananalo nga siya. Okay, Mananalo so yan. aside from... Before, yeah. Manalo yan. Ha? Let's go! Pasalubong ng bayan. Ganyan. So, di ba? Ang Nakita ganda ng natin siya. pasalubong ng bayan. Yung sinabi niyo yung same, yung how do you say I love you in Filipino? Correct! Hello, Dunkin' Correct. Donuts. Please renew. Ganyan. Tsaka penging Bavarian. Ayan. Yun, personal lang yun. I love Bavarian. Okay, Dunkin' Donuts, please. Para after nyo marinig yung song ni Yael, ipadala nyo na rin sa Sponge Cola. So, si Kim Soo-hyun was also in The Producers, It's Okay Not to Be Okay, Hotel de Luna, and again, may cameo siya sa Chloe. At ang ating arrogant queen, si Kim Ji-won. Siya ay nakita natin, of course, sa Descendants of the Sun, Fight for My Way, My Liberation Notes, and Love Struck in the City. And oo nga pala, nasa Mr. Sunshine din siya. And Oh, to yeah. complete the trio, kasi hindi yan complete nang wala tayong nanggugulo sa kanilang pag-iibigan, we have Park Sung-hoon. Nako, ang mukha niya. Ha, Nag-send ka rin ba na hate comment sa kanya? nakakainit lang. Ang galing niya. Ang galing-galing niya. Kasi yung galit Ang ko sa galing kanya, niya. parang purong-puro lang eh. Oo. Ang tawag sa kanya ng mga friends ko, the punchable face. Oh my Yes. Oh my God, yes. Parang naghihintay lang Exactly. kami, nasapakin siya every time. Kasi Oo. parang kung gawin mo yun dito, mas lax tayo sa mga law natin eh. Parang pag may gawin kang ganun, sinapakan na ng maaga eh. Correct. Oo, grabe. Ang galing niya. Sobrang Ang galing galing. niya. He did Agree. mention that he excels more kapag mga nasa villain na role siya. Kaya mas gusto na niya tumatanggap ng ganon kesa kapag nagiging leading man siya. So of course, we will see him in the season 2 of Squid Game. Tapos napanood din natin siya sa The Glory. Kasapak-sapak din siya sa The Glory. Medyo mas Ay. intense pa nga dun, I think. At nandun din siya sa Joseon Exorcist. And then, ito naman, ang mga fan faves na lumabas dito. Una-una, si Kwak Dong Yeon na ang little brother ng ating arrogant queen. We saw him in Our Beloved Summer, in Vincenzo, na medyo same role, pero done so well. And also, he was also in Yes. It's Okay Not to Be Okay. We also have Yoon Bo-mi na naging secretary ni Ji-won. Siya rin ay kilala bilang si Bo-mi ng Yeah. A-Pink na main bias na group ni Dino. O, di ba Monica, nasama ko yon. Thank you for the mention. Di ba? Kailangan sabihin yan. Nandun din siya sa Because This Is My First Life and Reply 1997. And then finally, isa pa sa mga favorite, si Grace Uni. Siya si I Kim know! Joo-young. Right? I love So we her. also saw her in Twinkling Watermelon, Big Bet, Behind Every Star, and Squid Game. Okay, bago tayo mag-proceed, meron lang akong konting mga trivias about this K-drama. First of all, Go. the finale episode that was aired last Sunday, April 25. Anyway, No, basta yung finale episode, 28. 28. There you go. It ended with a 24.9% viewership rating. This is the highest for TVN. It actually surpassed the previous record that Chloe had set, which had a rating of 21.7%. Ah, shocks. Ang Yes. layo. Ganun kadami, pero nag-mix reviews itong ending na to. So pag-usapan natin yan mamaya. Another trivia is actually sa pagka-chebol nila, ang sobrang ganda that they actually showcased some prominent artworks by prominent artists from Korea. So, nandun Really? ang mga works ng late Kim Cheng-yul. So, he is known for capturing luminous pearl-like water droplets on canvas. So, makikita natin to dun sa mansion ng family, tsaka sa office ni Hong Mande, ang kanilang Lolo Chebol, the main Chebol of all.
Nakita din Aha. natin, meron ding mga abstract paintings ni Lee Kang-so, who is known for bold gestural brushstrokes portraying animals and nature. Nandun naman to sa kwarto ni Hong, Ni tsaka Hein. ni atribidang kabet, partner, whatever, yarn. And then we also have paintings by Park Sobo. Sa kanya naman yung mga monochrome paintings na nakita natin. Nasabi nila, he did his paintings nung time na parang he needed healing. So, yun yung parang peg nung mga painting niya. Kay Hein din, meron din tayo nakita. Mga sculptures naman to by Kim Tae-soo. And she also had large paintings that was made by John Un-suk. And for those who are in Korea or gusto lang lumipad, parang si Yael, parang last week lang yata nandun na. Yep. It will be exhibited in Pyo Gallery in Seoul para makita din, maging accessible to the public yung mga napakitang ito. And then finally, last trivia is that ang isa sa madaming OST for this one, ang pinaka sikat, I guess, na sa lahat ng mga OST na na-release. Aside from, syempre, Busok Soon, kailangan na naman natin isingit ang 17. But this one was made by Crush. So si Crush, kilalang kilala, para siyang Gary V of K-drama. Yung para lahat ng mga kinakanta niya Lahat dun sa mga sikat. Oo. Di Correct, ba? correct. So si Crush din ang kumanta ng OST ng It's Okay That's Love, Goblin, Crash Landing on You, and Itaewon Class. A lot of our favorites. Okay, so dumiretso na tayo. Tapos na ang pagdadaldal ko. Ano sa palagay nyo, how did you guys find the ending? Mauna ka na, Yael. Yael. Ako yung ending. Ako kasi when I watch a K-drama, parang yung totality naman yung tinitingnan ko eh. Parang at this point, at Yeah. that point kasi, it could have been any ending for me. Tapos nakaganon na ako eh. Okay. Parang take everything I have, Take take me. my heart, take me. Kasi whatever happens, game ako eh. I'm gonna Oo. sign up. Parang naka-sign up ka na eh. Ang feeling ko lang, yung I'm a lit major kasi. Yung lit major side ko, ang grade ko dun sa ending na yun, mga B. Kasi hindi na feel ko na parang B. for me kasi the perfect ending, dapat eksakto yung tamis tsaka pait eh. Parang eksakto dapat yun. Feeling ko, masyadong matamis yung ending. Yeah. Kasi parang hindi siya bittersweet eh. Sweet lang lahat eh. Kasi kung may mga nalungkot dahil parang mamamatay pala siya pero 50 Eventually. years yun eh. Lifespan yun ng Correct. tao eh. So parang, if you Correct. think about it, that's the ending of any show. Kahit yung 101 Dalmatians, yung ending nun, malamang mamamatay yung aso, si Pongo. Kasi in 50 years, lifespan ng Dalmatian, ano lang eh, di ba? Oo. So, yung ganun na ending, parang one size fits all kasi yung ganun na situation. So, hindi drama sa akin yung ganun. Pero, yung side ko na hindi lit major, na gusto lang mangyari yung mga gusto kong mangyari, syempre, ang saya ko na they ended up together. Tapos, Yeah. nakakatawa kasi nung una kong nood, hindi ako masaya masyado dun sa ending. Oh. Pero ginawa ko, nung nag-discuss na ako with friends, tapos pinanood ko ulit, na parang yung mindset ko yung parang, hindi ko nagustuhan yung ending eh. Nakalala ko pa, nakadikwatro ako sa sofa, nasa harap ako ng TV, hawak ko yung remote, tapos parang, nung nakita ko na yung scene na nagkita na sila dun sa lavender field, yung parang Yeah. nagganon yung shot, parang, tapos biglang, yung luha na ganon, yung straight line lang pababa, tapos diretso pa talaga dun sa remote, yung parang, Oh my! ito pala ito yung poetry na hinahanap ko. Na feeling ko lacking. Nandito sa kung ano man yung alam kong rules of literature or kung ano yung sinet ko na rules for myself na dapat ganito ang ending ng isang bagay. Ang nangyari talaga, ultimately, yung puso ko, parang, ang ganda nitong kwentong to. So, yun nga, again, take my money. Parang that was like wala. Gusto ko lang talaga yung buong thing, yung buong experience eh. Tsaka, ang dami kong mixed feelings habang nanonood kasi maliban dun sa nangyayari sa scene na basically sinundo siya sa afterlife, like sinabi niya dun sa early part, tsaka maski dun sa helicopter scene sa episode 1. Parang may mga foreshadowing eh. Pero parang outside of that, naisip ko agad dahil sobrang attached na ako dun sa pamilya, naisip ko na asa na kaya si Suchul? Asa na kaya yung Yeah. tapos yung anak nila na batang lalaki na kiniklaim niya na anak niya, so yun naman. Malamang 55 years old na siya noon, 54 years old. Tapos yung baby nila, 50 na. Asa na kaya, parang, saan kaya nakalibing yung mga parents? Parang magkakasama kaya Yeah. sila? Na parang regardless of kung mayaman ka or mahirap, baka naman nagsama-sama na sila kasi yung closeness nila. Iba eh, parang na-transcend nila yung mga barriers na yun eh.
So, andun na, Correct. ganun yung attachment ko, parang, asan kaya si tita? Asan si tito? Andun na sa Oo. point na tito-tita na yung tawag ko sa kanila. Correct. Parang, grabe. As in, ako, Yeah. kaya parang yun yung reaction ko dun sa ending. Na it might not have been a lit major's ending. Yeah. Pero Gets. that lit major also has a heart. Oh. And that heart was indeed Aw. very full. Meron kasi akong sarili kong version ng ending eh. Dapat bang i-share ko Ano? yung ending na Yes, na-imagine yes, I ko? wanna Go. know. Ang in-imagine ko kasing ending would be something like, parang, alam mo yung part na nagde-discuss sila na parang, nagpadala ako ng flowers sa employee ko. Yung si Heyna tsaka yung secretary. Tapos Oo. parang, hindi, kasi Oo. actually ang nagpadala, yung asawa mo. So parang ang lumalabas kasi, yung kindness na meron siya, without her memories, parang yung kindness na meron siya, nanggaling sa asawa niya. So parang ang na-imagine kong ending, the guy dies, the girl becomes, well, of course, she still does her job as the head of the mall. Yeah. Tapos parang biglang nagli-lead na siya with kindness, tapos hindi niya alam kung saan nanggagaling kasi wala siyang memories masyado of a husband. Kinikwento lang sa kanya. Kaya parang ang na-imagine ko yung mga tao, parang siya yung parang kaya siya naging Queen of Tears. Oo. Kasi hindi naman niya alam kung ano yung pinanggalingan niya. Alam lang niya na her body and her heart remembers the guy, na embody na niya yung kindness niya. Tapos, turns out, she's pregnant, tapos meron siyang anak. So, parang the husband kind of lives on dun sa anak nila. Yeah. Tapos, magiging parang favorite ng mga tao magpunta sa mall. Not because, hindi dahil sa gusto nila mag-shopping, pero gusto nila maging around someone who cares about the customers and all that. Tapos, Yeah. ma-achieve niya yung trillion niya, Oo. yung sales niya Yeah, trillion. yung club Pero niya, hindi oo. dahil sa sinusubukan niyang i-outsmart yung mga tenants na mahina yung sales Oo. or whatever. Pero dahil lang gumawa siya ng environment where people can have that love story na hindi nila necessarily na achieve, Yeah. I mean, sa end. Pero Yeah. alam mo yun, parang, so yun yung na-imagine ko na Ang ganda. story. So yun yung lit major ending ko na gusto. Pero ito rin kasi parang okay rin ako dito eh na end of the day hindi nga talaga niya iniwan hanggang nung dulo na when she passed away, andun pa rin siya nagbibigay ng flowers. Tapos somehow naging kamukha niya si Stanley pag nakatalikod. Nung una kong tingin kasi parang si Stanley. Kasi yung hair eh. Actually. Pero okay rin eh. So either way, Yeah. parang they could have gone with my ending. I also imagined na yung part na nalunod, kung sakaling babalik yung memories niya, baka parang, diba yung oxygen ng brain na pagka nalunod ka, something happens, diba? Na-imagine ko kasi na the twist would be something like, nung malulunod siya ulit during the entire fight scene part na, yung kidnapping part. Tapos parang ma-unlock nung brain niya. Tapos parang maalala rin niya, teka, ikaw yung nag-save sa akin nung bata ako ah. Oh, yeah. Parang may ganun din na parang yung poetry of that din. Pero Yeah. okay rin naman yung nangyari. Parang hindi yun yung mga decisions na naisip kong gagawin nila, pero Correct. I'll take it. Correct. I still love it. And alam ko na gusto ko pa rin kasi pinapanood ko na ulit, nasa episode 2 na ako ulit eh. Every episode pinanood ko mga 4 to 5, mga 5 to 6 times per episode yung pinapanood ko. Wow. Grabe, talaga ba? Umaalis yung wife ko na nakaplay yung episode sa TV, diba? Tapos babalik siya dito from Showtime, mga 4 p.m. na nakaplay pa rin. Tapos parang, ilang beses mo pinanood yan? Wala, nakaplay lang the whole time. Dinadissect ko para ready ako for next week's episode eh. Tapos parang para memorize mo na. Gosh. When I get into something, Grabe. I really get into something. Which is also why, Yeah. alam mo nangyari lang sa akin, nasulat ko na yung song after episode 10 eh. Tapos Yeah. parang, pinarinig ko dun sa friend ko. Tapos yung friend ko, nag-message sa akin na, parang, paano ko lumipad ka papuntang Korea? Shoot mo ng video. So parang, okay. Nag-book ako ng Ang flight. galing kausap. Kasi parang, andun ako sa feeling na sobrang compelled naman ako. Pinapanood ko na nga siya araw-araw. Meron naman akong Yeah. free time. Parang, Yeah. meron akong exact April 17 to April 20 window. Kasi yung flight ko, April 21, may gig kami sa Sarangani. So, Jensan Okay. flight. So, Oo. alam ko na pagka yung window na 17 to 20, sakto yan pang Korea, oh. 17. Tapos alam ko na gabi yung flight eh. Maglaland ako ng gabi. Magpapahinga muna ako. Kakain ako ng masarap na pagkain mag-isa. Tapos isipin ng mga tao, heartbroken ako. Tapos, i-shoot ko yung scenes. Tapos lilipad ako the next day. Tapos, eksakto for my flight. So, Yeah. pasok din talaga sa window. So, parang, Oo. tapos, yung reply ko nga dun sa friend ko, oy, nasa Korea na ako.
Wow! Tapos parang, Grabe! seryoso ka ba? Oo, binook ko yung flight after mo kay message. Tapos lumipad ako in 16 hours. Tapos eto tayo ngayon. Grabe. Tapos, ang lamig. Ang lamig kasi sa Korea eh. Correct siya Oo. na compared here. Gosh. Sige, later on, sobrang dadamihan pa natin yan conversation about the trip to Korea and also like the behind of writing that song. Pero, ikaw, Mon, how did you find the ending? Do you agree with the alternate ending? And how did you find kung ano yung binigay sa atin? Grabe. I guess hindi ako sobrang ganun ka, take me. Kasi na-feel ko Okay. talaga na itong drama na to, isa sa pinakamalaking budol sa mga drama na napanood ko so far. Budol! Like, In what sense? budol talaga eh. I mean, like, talagang, it captured me. Like, the first half, maybe until like the 11th. 11th, di ba yung nalaman na ng family na may sakit si Hain? Mhm. But, when they had to go to that twist nga of the company takeover na bongga, yung hanapan na ng secret funds, yung mga ganon. Yeah. Parang, parang slowly kumakalas talaga ako sa Oh. story na parang hindi ko na alam kung anong nangyayari. So every weekend after the 11th, 12th episode, parang, what's going on? What's going on? Hanggang sa eventually towards the end, when it was happening, and agree, it was all tropey, it was all sweet, no sour, and obviously, like they were going for what the fans are looking for instead of probably someone said parang may nakita ko that it was supposed to be a sadder ending or something like that. Hindi ko lang binasa. Oh. But they changed it, I guess, for fan service, alam mo yon. Yeah. Parang normally I'd have bigger reactions, I guess, kung gusto ko siya or hindi. Mas ang reaction ko is kalas na ako. I just wanted it to be over. Parang ganon. Oh, gets. But, yeah, I mean, may attachment din naman ako sa characters. Like, alam mo yun, natuwa. I really, really love, what's his name? Suchol, the younger brother. Like, I Yes. really, really like their little family story. And also, Tita Bomja. Mhm. I love her. I Yeah. super duper love her. As in, even her role in the beginning when she was the first one to find out na may sakit nga si Hain. And also, Oo. siya yung pinaka matigas ulo na I love you, dad. Si Head Oo. Shibol. And like, Mhm. alam mo yon yung her acting out that way na from the beginning mahinala na siya kay mistress na Oo. you're not a good person and all that. I've Yeah. loved her character since the beginning. Parang may attachment ako. It was nice towards the end. It was nice seeing that they were getting the happy endings that they were getting nga towards the end. But yeah, ayun, parang hindi siya yung may mga dramas talaga na alam mo yung sa dulo, merong na heart fluttering. I'm so happy or content or not even angry. As in, it really just felt like, okay, it's over. Which was like, which saddened me eventually afterwards because I was so into it. Like the first parts. Like, Yeah. I really, really love the unfolding of the traumas of the couple, kung ba't Yes. sila ganon as a couple. Gusto ko na kahit na trophy, yung biglang may sakit pala may magkakaroon siya meron siyang brain cancer and like, she's about to die and all that all of a sudden, and then suddenly they have to fix things and stuff like that. Very tropey everything, and I was accepting all that. But, one, magaling na aktor to mga to. So parang, Yes. alam mo yon, I was so into it, like, go. I accept everything. Pero yun nga lang, parang pagdating talaga nung takeover part. Oo. As in, tas pa-ridiculous na ng pa-ridiculous. Correct. Parang, normally, I don't know, parang, medyo nainis na talaga ako at some Yes. point. Kasi, na-feel ko na nakalimutan yung first part. Like, yung journey nila of like, healing themselves as a couple. Gets. Parang ganon. But Yes. si CIL, meron siyang smile. I'm sure you have something to say about that. But, Then, yeah. meron ka bang yun feeling yung na feels parang ko. you did not expect some kind of kidnapping to happen in this story? Parang, That's the thing. I did. I was accepting everything. Kasi, okay. hello, K-drama, diba? Chebol pa. Pag chebol,
parang the most ridiculous things can Yes. happen. And what's funny pa, kasi I watch a lot of those docus featuring yung mga chaebol families, real-life chaebol families. Ang ridiculous ng mga scandal nila, alam mo yun. So Correct. parang ina-accept ko talaga tong Queen of Tears as like far from reality. Oo. But, ayun lang. Siguro, it has something to do with the kind of writing I feel. Like, Aha. feeling ko, the takeover I can deal with. But, siguro hindi, na ano lang ako, bigla lang ako nagulat sa progression of things. Kasi bigla Yeah. na lang insert, na even in K-drama standards, it was beyond abrupt. Parang ganon. Okay. Parang ang ganon. Yeah. Parang naging fantasy chaebol na. Parang magic Oo. realism ng chaebol. Oo. Correct. Super gets. And ako, parang nandun din ako actually sa point yung sa ending. Medyo same ako kay Yel na parang, take me, whatever. Yung suspension of disbelief ko, parang lumabas na ng kondo. Ah. Parang okay na, wala na akong pake kung ano man mangyayari. I actually like the ending because kinabahan ako Really? because in the middle of watching, nag-text sa akin si Mon na parang, pag-uusapan ba natin yung ending? So, kinabahan ako na parang, may twist pa ba? Parang pag sa mga twist, yun yung feeling ko. So, parang, okay, walang twist. So, siguro, go lang. Na parang, actually, my husband and I, when we were watching it, parang, in fairness, no, parang nabaril siya sa shoulder, pero may oras pa rin siyang mag-strategize kung paano natin iti-take down si Mistress from his hospital bed. Yung parang, Yeah. okay, as in, tanggap ko lahat yun. And I was happy that I was given a happy ending because that was just fitting for me for this kind of like K-drama. Very makjang nga. Especially comparing it. Oo. Kasi right now, pinapanood ko rin yung Marry My Husband na isa rin sa sobrang naging super sikat sa Korea this year na yun din, sobrang OA. Pero kasi, yung difference is, I feel like, dito sa Queen of Tears, like what Monica mentioned, ang gagaling kasi ng mga aktor. Yeah. Kaya parang, dahil sa drama niya, yung storyline niya, panghapon eh. Alam mo yun, yung panghapon na kay drama, yung lahat ng mga nangyayari. Pero dahil magagaling yung mga actors, okay, naging panggabi siya. Magaling din naman yung nasa Marry My Husband, pero Yeah. panghapon siya eh. Pero ito, panggabi. Parang ganun yung feeling ko. Mas prime time to. Parang ganun. So, I really enjoyed it. I really liked how, pero gusto ko rin yung alternate ending, but I feel like a lot of people would be so sad kung biglang namatay si Devastated. Soohyun. Yeah. Right? I was Pero actually kasi- preparing myself for him to die. As in, I was Ah. ready. Feeling ko yung mga doctors din eh. Kasi isipin mo bali yung ribs niya. Correct. Tapos malamang, baling ribs, tapos baling malamang right hip, Oo. right rib. Tapos tumama ang ulo niya, so meron na siya dugo-dugo dito. Tapos nabaril pa siya dito. So, wala na nga siya, pag nag-lean nga siya, wala na siyang pwedeng i-lean eh. Kasi dito meron na, just dito meron na eh. So, di ba, Oo. parang, ito na lang yung meron ka eh. What's Oo, wala. Tapos, magically, kaya pa rin yung, nagawa niya lahat yun. Tagal nga niyang tulog, di ba? Parang nagre-recover. Oo. Ang mas naisip ko, na ito yung na-realize ko lang dun sa ending, na this might be offensive kasi for some people. Tapos kailangan ko lang ilapag tong idea na to. And meron akong visual proof for you. Naka-ready sa phone ko. Okay. Ngayon, Wow. Exciting. napansin nyo ba na yung ending nito ay exactly the same ending as Titanic? Yes. Kaya nila Which was finoreshado. referenced. Sinabi niya na, diba, sa Yes. Titanic si Jack minention. Tapos, sa Yes. episode 3, na-mention din na si Leonardo. Anong tingin mo? Ikaw ba si Leonardo DiCaprio? Correct. Yes. Tapos, tingnan nyo to Pakita ko lang ito yung scene ng mga pictures. Yeah. Oh! Ito yung Yan yung Yeah. buhay ni Rose. Yep. Ah, Nagawa niya lahat Yep. ng kailangan niya gawin. ah. Pinakita rin yung picture sa epilogue, di ba? Yeah. Tapos ano nangyari? Winelcome niya sa Titanic Sa Lavender yung Field. asawa niya. Yeah. So, Correct. same way na si Jack, pagdating ni Rose dun sa Titanic, andun yung lahat sila, tapos si Jack nakaganon sa taas ng stairs. Yeah. Ngayon, correct. The writer is a bit older than me. When I watched Titanic, I was 12. So, she was around 20. So, Yeah. alam mo yun, siguro baka parang na-inspire din talaga. Kasi ako, gustong-gusto ko yung Titanic eh. Yeah. Alam ko na I it's a love very... Titanic. Yeah. It's a very like, alam mo yun, parang, I guess for some people, it's a bit cliche, tapos it Yeah. was predictable. Well, malamang kasi Yeah. historical, alam mo na yung mangyayari. Kasi Yeah. diba, lumubog na yung barko. Pero yung idea lang na parang, alam mo na, may parang almost an homage to that love story. Kasi Yeah. yun naman parang I think, meron akong concept din kasi I guess na
yung afterlife, it's gonna, parang ganun siya eh. Parang you're gonna go back to that place na special sa'yo with that person na special sa'yo. Tapos parang yun yung, Yeah. yun yung That's iniisip ko rin eh. heaven. So, yeah, Ah. pero, yun, kaya concerned lang ako kasi baka may ma-offend dun sa idea na yun eh, na parang, nga, Titanic siya. Pero, it is pretty, No, but like, it's pretty nice. close. It Exactly. is. Yeah. I Tsaka did ano think yun eh, of kasi Titanic we're all- actually. And as artists talaga, we're all naman parang kasama sa, yung mga napanood natin earlier, kasama yan sa mga paghuhugutan natin eh. Lagi. Correct. Parang, Definitely. so, the same way na kunyari, ako, as a musician, lagi ako mai-inspire ng River Maya, Eraserheads. Kasi, Yeah. I was 12 when I watched those. And yung age na nag-absorb mo lahat ng bagay eh. correct. Yun yung parang the correct. great things that you witnessed eh. Oo. So, syempre, Yeah. parang lagi ako lagi ako humuhugot pa rin dun. So, similarly, I Yeah. think the writer also got from Titanic. Aha. Kasi, kahit yun, hanggang ngayon, panoorin mo yung Titanic, maiiyak ka pa rin eh. Walang takas That's yun eh. true. Ako, That's true. lagi pa rin ako Naiyak naiyak. ka pa rin. Same. Talaga? Idagdag mo na rin yung The Notebook. Na-feel ko yung The Notebook. Like, Same. literally because of the Correct. freaking Notebook. And, So, and 50 First Dates. Oo, exactly. Yeah, 50 yeah, First yeah, yeah. Dates. correct, Yun correct. nga, na parang yung mga trope na parang gamit na gamit din dito. Alam mo yun? Okay, huwag kang Oo. mag-alala. Meron tayong notebook. Yung mga ganong mga parang very Na good. hindi nasunog kahit na nasa kalan na. Correct. Hindi kasi May fiberglass sa yata yung snow. lalagyan eh. Fiberglass din yata yung lalagyan nung Clover. Kaya parang Oo. na ano yung apoy. Pero alam mo, lagi ko sinasabi to eh. Kasi ako, I'm a genre defender eh. Kasi kunyari, when people complain about a certain genre, anything kahit pop music, rock music, K-dramas, lagi ko sinasabi na kung nagrereklamo ka tungkol sa tropes, yung tropes nga yung nagbe-build ng genre eh. Yeah. Kaya may genre Oo. nag-exist kasi ito yung pinaghuhugutan yan. So, Yeah. pagka nagalit ka sa trope, parang nakakalimutan mo ba anong ginagawa mo, kung ano yung pinapanood mo. Parang kapag Yeah. yung chorus catchy, tapos ayoko ng chorus na catchy pop yung pinapakinggan mo eh. Kung ayaw mo ng catchy, Exactly. makinig ka ng Radiohead. Para alam mo yun. Oo, Parang, oo, oo. hindi naman yun, Oo. wag ka mag-expect ng weird twists in pop music kasi bihira mangyari yun. Lagi siya uuwi sa catchiness. So similarly, pagka Correct. K-drama, kasama yun, kailangan may fight scene. Tapos, Yes. yung mga kriminal, kailangan nakasuot ng hoodie. Yes. Tapos, nakasuot ng cap. Correct. Parang, Tama. parang ano nga, minsan kailangan mo i-memo yung mga kriminal sa K-drama na parang, guys, masyado kayong obvious. Yung damit nyo. Magsuot nga kayo ng kulay pink na t-shirt. na parang, para hindi kayo ganun ka-obvious na kriminal. So, kasama yun kasi kailangan mo i-showcase yung fighting. Yeah. Yung fighting. Kailangan mo i-showcase yung fighting. Hindi eh. So, kasama yun. So, wala lang. Yeah. Lagi ko din-defend yung genre din Kasama sa experience of, sometimes I guess you need to remind Yes. people. Yeah, yeah. Lalo na Super. pag yung mga kausap mo medyo memes. Pag medyo, parang, ayaw mo yung ganun na trope, it's the genre, man. Yeah. Exactly. Dapat And I iba think- panoorin nyo. It's even part of the entertainment. I mean, Exactly. the fun stuff, the random stuff that come in. Like, the more Yeah. ridiculous, the more fun sometimes. Alam mo True. yun? That's so true. But going back lang, because Yael mentioned mga inspirations and nabanggit nyo rin kanina, certain episodes. Okay, balikan muna natin. Nabanggit kasi kanina yung episode 10 na ito. Tapos sa mga nanonood sa YouTube, ayan, tignan nyo yung kamay ni Yael. Meron ba kayong napapansin sa kanyang pinky? Pero ito, trinay ko pang i-match up. Naka-pause yung Netflix na frame. Tapos nakatingin ako dun sa mga nail polish na meron. Parang ano yung pinakamalapit na kulay? I think nanood na rin sila ng show after ko pinakita sa kanila. Na-gets. Parang, sige, okay. panoorin. Para kung pinopromote yung show sa mga tao I love it. Dapat maging Queen of Tears, no? ambassador. Panoorin nyo, maganda. Mapapanail polish kayo sa isang I daliri. think they should pay you Ayan. by now. I mean, may kanta Oo na nga kayo. eh. As promo. Meron Hindi, na wala. yan. Binayaran na nila ako sa puso ko. At this point. Oh, I love it. But yeah, Hindi ko nga alam, napapanoorin ko ngayon But anyway, sige. episode 10 or even leading to episode 10, ano ba yung mga pangyayari that really stood out to you that made you feel na, okay, kailangan kong ilabas tong feelings na to via song at kailangan kong mag-shoot ng MV sa Korea kahit busy ako. Ganon. Ano talaga wala yung episode 10, yung lyrics kasi ng song, yung first part, pasensya na, sana hindi halata,
na nagpapalusot lang ako basically to hang out with you. Yun yung part na magkasama sila sa labas ng bahay. Tapos parang, uy, papasok na ako ah. Papasok ka sa work? Okay. After nung pinagdaanan natin, papasok ka? Parang, tapos nung nag-drive away na siya, tumingin siya sa rear view mirror. Tapos parang, parang okay, balik na lang ako. Tapos palipas ako ng traffic. Na parang, alam mo, even as a girl, parang marinig mo yung parang, napalipas ka ng traffic. Tapos siya rin parang, tama, pangit ang traffic, di ba? I mean, you just wanna hang out. Tapos parang, tsaka nag-hangout pa sila exactly dun sa area na yun, dun sa place na yun, kung saan nangyari yung mga scenes sa episode 2. Yung naka-Chanel dress yata siya na pink. Anong yata? Chanel dress yun. Huwag kang magpumuring di mo alam. Chanel dress siya na pink. Tapos yung sinabi niya na yung mga damit mo, may butas-butas. So, Correct. yun medyo na-offend na siya na, hindi ako ganun kahirap ha. Parang ganun. Ang cute nun eh. Kasi gets ko yung ganyan, yung vintage na. Anyway, tas you dress like a grandmother. Chanel yan. Hindi mo kasi gets kung ano yung Chanel. Nakakatawa yung buong talk na yan. But yung buong scene na yun, kasi alam ng wife ko rin kasi kapag kinikilig na ako, kasi yung pa ako sumisipa kapag kinikilig ako. So nung nakita niya, nandun siya sa kusina nun eh, tapos andito yung sofa. Pagtingin niya sa akin na nangyari yung scene na yun, nakaganon yung pa ako. Parang, tapos naka-point, yung parang balerina na nanginginig, parang nakaganon. Ayoko kasi ipakita yung pa ako kasi I have really ugly feet kasi I'm a runner eh. Pero parang, kasi nakaganon kasi parang, parang kinikilig ako. Tapos yung episode na yun, I think episode 10 kasi ends with the press con eh. Press con, yeah. That was a good episode, yeah. So ako talaga, nung sinabi niya nun, na parang, akala ko, hindi ko na-expect na yun yung sasabihin niya sa press con. Correct. Parang, diba, parang it Maganda was nun. looking like, papakasalan niya yung si bad guy eh. Si kasapak-sapak face. So parang, what? So, natapos yung episode, hindi pa pala, sorry, yung epilogue pa ng episode, yung She Loves Me Not. Yeah, the dahon. I think these are real goosebumps. Yung buong part na yun, parang, ang well-acted. Yung lumapit siya sa pinto, tapos yung, sarang na. Tapos, pag makita mo pa yung behind the scenes footage nun, syempre, andun na ako sa point na yan. Hindi na yung K-drama experience ko, hindi lang yung episode, yung behind the scenes din. Pag makita mo, mas mabigat pa yung nakashoot na, siguro, baka iPhone lang yung gamit eh. Parang, yung sinushoot nila yung scene habang nangyayari. Tapos parang, yung eventually kasi, hindi pinakita sa episode eh. Tatalikod siya, tapos mag-walk away. Tapos alam mo yung feeling na yun eh. Yung parang, hindi ko pwede kasi sabihin sa'yo to eh. Alam mo yun, parang, pero, tapos yung nakahawak sila sa doorknob pareho. Kasi maski sa episode 1 nangyari na yun eh. Yung parang, guys, kung mag-usap lang kayo, naging mas convenient kasi sa inyo na hindi mag-usap eh. Correct. Dahil kayang-kaya nyo kasi magtago sa trabaho. Pero yun eh, problema kasi, it's a very relatable problem for couples eh, na parang kapag busy kayo, pwedeng kasing yung away nyo mag-extend dahil wala kayong time to face things. Yeah. So lumalaki siya ng lumalaki hanggang nagiging, yung problema nyo, nagiging mas masama na. Kasi ang problema, pareho kayong galit, mas okay yun kaysa kung pareho na lang kayong kumalas eh. Yung disconnected na kayo sa isa't isa. Kasi yun eh, wala ka ng pakialam eh. It's parang, tapos, I think yung scene din sa episode 1 na hinawakan nila yung doorknob pareho, lasing din siya. Lasing siya nun eh, galing siyang inuman eh. Yun galing siya dun yung nagalit siya sa bridge na, ba't yung ba ako sinusundan, guys? Guys from Chloe and Vincenzo, why you following me? Yeah. So parang, yung idea lang nung episode 10, sobrang overwhelming. Tapos yun, after kong panoorin yun, kasi late natin nakukuha yung episode, my wife has like work ng 5 a.m. So, tinak-in ko na siya sa bed, tapos nag-set up na ako ng recording dito kasi na-feel ko na there's a song coming. Tapos nakakatawa pa, nag-fail pa na yung mga iba kong gadgets for recording at first. So nataranta pa ako kasi meron na akong thoughts eh. Paano kung mawala? Kasi minsan ang songwriting parang panag-iinip eh. Yung pag nagising ka, tapos parang sinatry mong alalanin, baka mawala. So, hindi ko na kinuha yung Kim Seon Ho notebook ko kasi yun yung songwriting notebook ko eh. Parang spiral notebook na Kim Seon Ho. Ang kinuha ko na lang, yung, alam mo yung pang shopping list ng mga na post-its, parang, doon ko lalagay yung mga dozen eggs, olive oil, yung mga ganyan. So, doon ko na lang sinulit yung lyrics kasi lumalabas talaga eh, na dire-diretso. Tapos, nung ginagawa ko na, siguro, na-time ko eh, kasi
may mga clock naman in front of me eh. It took me like maybe 7 to 12 minutes to write the entire thing. Wow. Tapos Wild, everything just fell wow. into place. Kasi, ito pa yung weird. Hindi ko pa alam na sasabihin niya yung line sa episode 12 na parang even if I died like a million, parang ilang beses, I would still marry you. Yung sinabi niya habang nasa apartment sila. Hindi ko pa alam na mangyayari yun. Kasi nasa episode 10 pa lang ako eh. Kaya yung line ko dun sa song na ang aking buhay kahit ulit-ulitin, ika'y pipiliin. Nangyari lang yun in response. Parang coincidentally, na yun lang yung words na lumabas from my writing episode 10. Lalabas pala sa 12. Ganda. Yeah. Kaya parang, ako rin, parang may magical moment dito na parang destiny ko bang isulat yung song na to? Aww. Yeah. Kasi, yun na yung feeling eh. Parang kinokontrol na ako ng ballpen eh. Kinokontrol na ako ng gadgets. Kinokontrol na ako ng guitar. Tapos, nandito pa nga yung demo pero hindi ko mapiplay dahil ginagamit ko yung device na yun for capturing the audio. Pero, andun sa point talaga na maski yung demo, nung sinend ko sa bandmates ko, kasi yung bassist namin, si Gosh, he's very particular with siya yung best Filipino student namin eh. Magkaklase kami high school eh. Tapos parang siya yung laging A, ako yung laging B+. So ako, medyo concerned lang ako nung sinend ko sa kanya yung song. Parang magugustuhan kaya niya to. Kasi very straightforward yung lyrics eh. Kasi yun yung thing eh. Kapag mahal mo ang isang tao, tapos alam mo na pwede siyang mamatay in 3 months or whatever. Parang wala nang room for metaphors eh. Parang mag-figurative speech ka pa ba? Sabihin mo lang na mahal mo. Kasi nag-aaksaya ka pa ng 5 to 7 words being mysterious eh. Sabihin mo lang na mahal kita. And ano yun? So, kaya yung song, ganun din yung structure. Verse, chorus, bridge, chorus, coda. Parang ganun siya. Walang second verse. Kasi ba't pa ako magsi-second verse? Ulitin ko pa ba yung mga parang tanggalin mo na yung clutter. Diretso na tayo sa karne. Wala nang rice. Steak lang talaga. So, ganun din. Tapos maski siya, parang sabi niya, ang galing, para siyang letter. Parang ganun yung pakiramdam na para mong sinabi lang lahat ng feelings mo tapos wala kang paki sa structure masyado. Talagang labas mo lang. So, ganun yung nangyari. So, parang feeling ko talaga may magical thing na nangyari that night. Kasi hanggang ngayon, I still remember ano yung bagsak ng ilaw kasi gabi yun, tapos yellow light, tapos warm light, tapos itsura ng mga post-its na nakakalat dahil ang messy ko, tapos ang pangit-pangit ang handwriting ko. It's parang, oh man, that feeling. Yeah. Wow. So yun, dahil sa episode 10 talaga yun. Pero syempre, I mean, it all, 1 to 10, kasama naman yun. Kasi at that point, you're... Yeah, kasi diba, it parang, led up to that. Correct. Yeah. And then you went to Korea and shot it dun sa mga places kung saan, mga very memorable places kung saan nandun din ginawa yung K-drama. Very memorable sa akin yung sa magkatalikod sila dun sa restaurant, yung umiinom sila soju. Grabe, Yes, na-shock ako nung lumabas I yung scene na love yun sa that. MV mo. Yep. Ako kasi sobrang ano nga eh, parang ang important tong scene na yun eh. Kasi doon pa lang parang, ayan na naman kayo hindi nag-uusap eh. Correct. Tapos, it was right after the divorce, di ba? Parang, Yeah. nag-divorce kayo, tapos ganyan, umiiyak ka dito after mo mag-isang soju. Alam mo yung isang soju, hindi ka pa iiyak dun eh. True. Parang, sorry kasi alam ko naman yung soju na ininom niya. Alam ko yung content ng alcohol nun. Kahit hindi ka masyado malakas uminom, yung isang bote ng soju, hindi ka pa magiging, ano lang yun eh, truth serum pa lang yun eh. Yes. Hindi pa siya wasak. Kasi nakataxi pa siya pa uwi eh. Diba pag uwi niya, andun si punchable face guy na parang saan ka nagaling? Tsaka pagdating niya doon, yung amats niya bumaba na eh. So it didn't require that much drinking. It was 7 shots of soju. Kasi nabilang ko na 7 shots yata yung isang bote ng soju eh. So andun na sa point na parang, what are we even doing here? Gumastos pa kayo sa divorce. Ganyan ba kayo pag mayaman? parang sus. Sigurado ako, may mga abogado yan, di ba? Ang dami nilang ginawa. Pero parang, kung mag-usap kayo. So, Correct. yung scene na yun, pagdating, alam mo, nakakatawa pa. Pagdating ko dun sa restaurant, sarado na siya. Kasi dumating ako ng mga 9, mga 10. Tapos pagkita ko, sarado na yung restaurant. Tapos pag-check ko sa Google, 9 o'clock pala sila nagsasara. Tapos yung cleaning lady nasa loob, nakatingin sa akin na parang, I know exactly why you're here. Alam mo yun, yung parang, alam niya na parang, na you're obviously a fan of the show. A lot of people wanna sit. Kasi kinunan ko ng picture yung upuan niya from the window eh. Tapos ang nangyari, that was the end of my first day of filming. Ang second day ko, nakaschedule, napupunta ako dun sa sunset location.
Oo. Yung Sa sunset location is overlooking. a 2-hour bus ride. This is coming from a guy na hindi taga ron, From, ah. So yung 2-hour Oo. bus ride, medyo sugal yun. Parang, I have no Correct. idea where I'm going, but yeah. I have a mission and I'm gonna get there. So, nung nangyari yun, na parang, hindi yata pasok sa time frame. Kasi ang sunset sa Korea, 7 p.m. eh. Magsasara ulit yun ng Oh. 9. Kung 2 hours oo. away, wala akong time Correct. makakabalik doon sa restaurant. Oo. Yeah. So, doon ako, humingi na ako ng tulong doon sa mga friends ko. Na parang, I have a friend na vlogger, na Filipino vlogger sa Korea. Sa Aha. Korea. Tapos sabi ko parang, uy, pwede mo magpasama. Parang nandun ako sa point na, pasama naman, no. Tapos, yung friend ko na isa, sinabihan ko na nung malilate kami, na pumunta ka sa restaurant na, parang basically, para ma-hold mo yung pagsara. Ah. Kasi parang, kung andun na siya ng 9, tapos kumakain pa siya, hindi siya Oo. pwede pagsaran, di ba? Eh, kung darating kami, Correct. din. So, nakiusap na lang kami na pina-extend namin yung closing hours nung place. Nakakatuwa naman kasi yung table na nakaharap namin, fans din. Andun din sila para rin So, Oh. maski sila naka-pictorial din sila na gusto nila. Oo. Pero ganun yung nangyari doon. Tapos cutting it close. Kasi I Yeah. only had 3 days eh. Technically, day of arrival, 17. Tsaka day of departure, 20. I had 18 and 19. Aha. Yeah. Nagka-problema ako dahil may mga ibang... Nung una kasi, meron akong pinuntahan na vlog na nakalagay kung saan ako dapat pumunta. Tapos mali yung mga ibang location. Oh, really? So parang, para ako nasa parang treasure hunt na minsan parang, ay mali. Parang Amazing Race. Tapos parang, nako, parang, paano to? Tapos mali. Yung una akong pinuntahan na baseball place, mali eh. Ah, Oh, talaga? talaga? Maling baseball place. Oh, so, yung kinausap ko na very reliable source, si Jean, siya yung nagsabi sa akin ng lahat ng mga tamang lugar. So parang, Ah. Taga dun pero, siya. taga ron siya eh. Tapos, talagang, talagang expertise niya to. Parang, it's her job eh. Kasi parang, she's basically parang travel agency na pang K-drama location. Oh, So- really? So, sa Instagram, it's EANMY. Kung gusto niyo sakaling Okay. magpunta ng Seoul tapos i-tour yung Yes. mga Oh location. my gosh. Pwede niyang We'll take i-arrange yun note. for you. Gonna follow. Na- Okay. Like, she'll take care of the transportation. EANMY. This is her. Tapos, ang nakakatawa kasi, pina-forward na siya sa akin ng mga tao Ganda. prior to Aha. mag-meet kami. Aha. So, ayun, minessage ko siya. Na parang, hey, can you help me? Tapos, Galing. yeah. So, yeah, buti na lang. Kasi kung hindi ko magagawa lahat yun kung hindi ako nag-reach out. Kasi ang Correct. hirap eh. Tsaka yung 2 hours na bus ride, parang, ganito pala yung bus. Parang, ang tagal ko na, How was last it? time yata nag-bus ako field trip eh. Ano mo yun, nung nasa school pa ako. Oo. Ah. Tapos, yeah, nasa province kami sa, I think Changju. I hope I'm pronouncing it right. Aha. Changju. Yeah. 2 hours away. It's parang iniisip ko pa, sana hindi cloudy kasi para maganda yung sunlight. Nadadaan Oo. naman pala sa post yun eh. Alam ko rin na matagal na silang nag-shoot. Kasi, Oo. nakita ko sa Instagram, yung puno, nung kinuna na ng picture, iba na yung itsura ng leaves eh. So, I guess they shot it mga July, August, September. Mhm. Tapos yun nga, ako, April. So, iba yung itsura ng puno. Pero, Yeah. grabe, Spring, parang sobrang summer. hirap. Cutting it close Yeah. talaga yung... Tsaka yung idea na wala naman akong crew. So, ako lang yung nag-film. Meron lang akong GoPro. Tapos, Ikaw lang talaga yun lahat. except Ayan yung lang mga... ang nag-video sa'yo. Yung tumulong lang sa akin, yun, sila, si Camille, tsaka si Jean, tsaka si Mark, lahat yun dun sa last day na. Parang, yun na yung parang mahirap na itong ginagawa ko, guys. I need some help. I need some... kasi ang hirap. Parang how much acting can you do with a camera na ganyan na distance, diba? Parang basically, Yeah, parang yeah. selfie. So, ayun. Nagawa naman. Tapos, nadaan naman sa editing. Pero, Aha. parang ano yun, parang kasi medyo bahala na. Parang basta gagawin ko to Correct. dahil I'm passionate about it and parang Love yung it. personality type ko naman, I'm the kind of person na minsan hindi na kailangan ng plano-plano, basta just do it. Kasi you miss all the shots you don't take and I'm gonna take this shot. Tsaka ganun ako Yes. inspired Did eh. Oo. Did you need permits in any of the locations? Alam mo, at a certain point, lagi ako may feeling na baka may humuli sa akin na pulis na hampasin Ganun ako ng dito eh. batuta nila. Oo. Oh, di ba? Alam mo yung ginagamit nila sa mga fight scenes, yung Oo. itim na yung parang Oo. batuta.
Ini-imagine ko may Oo. darating doon tapos papaluin ako. Kasi wala lang, parang hindi ko naman teritoryo. I mean, I've been to Oo, Korea at that oo. point. That was my 3rd time to visit Korea in 3 years. So, medyo madalas na yata yun. Pero, sorry, K-drama fan. So, parang may mga times na nakikita ko dun sa footage na, oh yan, paano ka acting ngayon? Kinakabahan ka na may darating sa likod mo. So parang laging meron, nagbe-baseball ako. Parang kita mo, tingin ako ng tingin sa likod. Parang, dude, just be in the scene. I mean, naisip ko kasi may darating na parang, gaganon, may sisigaw na, yeah! Tapos parang, why, okay, by the way, yung ya na ginawa ko, china-channel ko yung villain sa Vincenzo. Ito yung pinakagusto kong ya eh. Okay. He's the best. Yeah! So parang, kasi ang evil niya eh. Pero Oo. parang ako, lagi ako natatakot. Tapos nung eventually, nung may lumabas nga para sumilip, may guy na biglang naglaban ng underwear niya sa tabi ko. Doon sa may, parang, sa may gilid, doon sa may faucet. What? Oh no! Tapos ako parang, okay, wala naman palang magsisita sa akin. Pero yung underwear niya, baby blue. Wala na, FYI. Ang cute. Parang, naglabas siya doon sa faucet bigla. Parang, okay, wala naman. Parang hindi sila ganun. Hindi sila yung parang stricto sa mga... Kasi dito parang may mga guard na lalapit na, sir, ano meron dyan, sir? Correct. Ganun? Correct. Walang ganun doon. Parang if you, kunyari mag-tiktok ka sa gitna ng daan, di ba naman sa gitna ng daan, pero mag-tiktok ka sa sidewalk, parang sanay na sila, wala silang issue sa ganun. So, Yeah. so yung mga fear ko, wala palang sense. So next time na mag-shoot ako sa Korea, hindi ko naiisipin kung may batutang lilipad papunta sa akin Magyaya sa amin. sa'yo. Sisigaw ng ya. Walang magyaya. Parang, actually, nakikita nga nila pag nag-film ka, parang iiwas pa sila ng konti, tapos nagbabaw sila. They're actually very polite. So, parang alam nila na parang, sige, I won't get in the way of your shot. Oh, So, okay. nice. Yeah. Pero grabe yung experience lang na ako parang buong time papunta pa, nagme-message ako sa mga friends ko na, guys, kinakabahan akong sa gagawin ko na to. Kasi parang at this point, ito na yung, I'm a musician, I do content creation, pero yung gagawin ko na to, content creation na lang talaga to eh. Parang, ito na yun eh. Tsaka sanay ako na may team. Ito parang, ikaw lang yan. Pagka pangit yan, kasalanan mo yan. Oo. Time to be Kobe Bryant, man. You gotta mamba this thing. You gotta go. Gotta do it. Yung kaba ko talaga parang, kasi meron akong heart rate monitor eh, lagi. Tapos parang nakikita ko na yung BPM ko, parang taas nito. Dito yung, runner ako eh, so normally mababa yung heart rate ko eh. So, Yeah, dapat. Oo. pinakabahan ka talaga the whole time. Labo. Pero ayun, tapos nung lumabas na yung footage, yun nga, thanks to Sony, yung team nila nag-provide ng editing Wow. Cherry Bells. And, tsaka yung manager namin mismo. Kasi ito yung funny story. Yung manager kasi namin, ito yung first K-drama na pinanood niya. As in first, tapos, he's not into these things normally. Yeah. Like, para pinapabayaan lang niya ako na parang, trip mo yan eh. Pero pinanood niya kasi parang na-weirdoan siya sa idea na, I guess, hindi, I'm assuming lang, hindi naman namin napag-usapan. Parang, what's up with this show that's making this guy write a song? Yeah. Parang, na ganyan ka bigat yung song. Parang, ano yung meron dun sa show? So, nakakatawa, the day na pinanood ng manager namin, para ako nakakakuha ng commentary sa phone ko na every 1 hour 30 minutes meron. Parang, kasi wala siya ng 2 p.m. eh. Tapos biglang parang, ang sama ng ugali nito ganyan. So, parang biglang, grabe martir. Tapos biglang, yung gano'n. Tapos parang tinapos na yung episodes. Siya, 1 to 10 in one day. 2 p.m. hanggang mga 5 a.m. siya. Mga ganun. Wild. Grabe. Tapos yung mga messages, pag i-check mo, 5 a.m. nga naman message ako. Pero okay lang naman sa akin yun kasi ako yung taong tinatawagan ng mga tao ng ganung oras para magreklamo about life eh. So, makes sense. But anyway, parang nung nakita ko yan, parang, okay, so gets na niya. Tapos napansin ko kasi with this show, which is like, I think, something na worthwhile i-explore na topic eh. Napansin ko, ang daming guys na ito yung first nila. As in, a lot of male bros. Alam mo yung mga guys na hindi pa nanonood ng K-drama ever. Parang ito yung first nila. And I think it's partially because, well, 2 things. Tingin ko kasi, yung mga masculine Filipino male, nung nakita nila yung si Kim Ji-won, parang meron silang feeling na, ang ganda niya, tas ang taray niya. Pare, kaya ko yan eh. Yung gano'n, yung kahit ganyan na kasungit yan, liligawan ko yan all in eh. Yung gano'n. Yung parang, napansin ko kasi gano'n yung tono ng mga kausap ko, yung mga, pare, ang sakit nito, pare, pero kaya yan eh. Lalambot din yan, pare. Parang puro gano'n yung mga,
Tsaka may mga guy friends ako na gumawa ng chat group with other guy friends to talk about it. Kasi yung mga iba nilang guy friends naman, nai-irritate na parang, dude, hindi ko trip yan ha. Kasi ang trip nila, yung usual masculine male, action movies, ganyan. Or talking about other things like basketball, whatever. Pero nagkaroon na ng kailangan nilang gumawa ng sariling chat. Kasi I think ang laki ng guy fan base nitong show na to compared to anything else. Kasi, I mean, syempre siguro yung Squid Game. I mean, Parasite siguro. Pero ito kasi, it's still love story. Yes. Pero ito yung love story na I think designed for a guy. Kaya kung i-recommend ko siya lagi, i-recommend mo siya sa mga tao na na hindi upfront about their feelings. Tsundere tayo. Kasi it's also, the actor kasi, alam mo, I just like calling him by his other name, yung Kim Suman. Kasi tawang-tawa ko dun sa joke na yun. Kasi parang ang tagal ko pang pre-process, nakadalawang ikot ako sa reels eh. Parang bakit Suman? Para masculine kasi gusto daw niya na maangas yung pangalan niya. So si Kim Suman. May ginagawa kasi siya na acting exercise na parang lagi niya tinatanggap lang tapos pinipigil lang niya lahat. So nakikita mo lang na kung naiiyak siya, dito lang banda. Yung rest of his face is just, I'll take it. Parang okay lang, di ako papakita ng emotion. So pasok siya, parang it makes him so relatable na to the point na ikaw na sa audience. Kaya ako iyak ng iyak per episode eh. Kasi ako yung naiiyak para sa kanya. Kasi Chong, kung di mo iiyak yan, ako na yung Ako na bahala, bro. hindi na sympathy yung nafe-feel ko eh. Nag-empathize na ako. Ibang level na yon. Kapag nagagawa yun ng isang aktor, iba na eh. Iba na yung nafe-feel na ng audience yung nafe-feel mo eh. Hindi na nila nafe-feel na hindi sila naawa sa'yo. Kami na ikaw. At this point, we're all you, man. We're all... Tapos I think may gender bend na rin. Na parang even if you're a girl, you're watching it, parang feeling ko, nakikita mo na yung sarili mo sa kanya eh. Yeah. Parang ganun na. Regardless of parang lahat ng nanonood, ako ikaw, pare. So parang, and you're just taking all of this. And from the family, and from the girl that you love, Yes. all this pain pent up, so okay lang. I'll take it. Correct. So, yeah. Kaya, yung episode 11, yung, spoiler alert, yung, yung saranghe part, yung first time na nag-I love you, si Heyna, parang, napansin ko lang na yung tone nung saranghe niya, parang sorry. Kung papansinin mo, 'di ba? Parang 'di ba, parang yung pag-deliver niyo ng line. Baka nga sinabi ng director yun, can you say it like you're sorry? Like I love you, I'm sorry. Parang without having to say I'm sorry. Kasi minsan mas masakit, parang mas masakit at mas mabigat marinig ang I love you na sorry tone. Yeah. Kaya ano yun parang nung nakita ko yung scene yun, talagang parang Yeah. parang sinapak. Yeah. Kasi, tsaka palapit pa lang siya kakalabas pa lang ni Suchul eh. Correct. Tapos paglapit niya, di ba, Gensya na. Saranghe. Gensya na. Love it. Saranghe. Yun yung tulog na ginawa ko. Naalala ko na ulit. Yun yung sound ko yun yung sound ko for pain emotion eh. Lilapit ko sa mic, parang, ang sakit nun. Parang gut punch eh. Oh my God. Tapos yun na. Yun na yung unusable reaction video ko na I will never post. Sigurado ka bang di mo ipopost yan? Masyadong hagulgol eh. Okay. Hanggang the next day ng 9 a.m., yung mata ko, parang ako nakipag-boxing eh. Grabe. So many scenes. Talagang, kasi ang galing nila sa kilig, sa iyak. Sa'yo, Mon, ano yung mga nag-stand out sa'yo? Could be kilig, could be iyak, na parang favorite mo talaga ng mga scenes dito sa K-drama na to? Ang galing-galing kasi nila sa tension. I mean, obviously, nasabing mo nga, Yael, na parang communication problem. So, ang daming mga sabihin mo na lang pero magpipigil sila. Correct. For both of them. Correct. Kasi pride or alam mo yun, masyadong pinanghahawakan yung kung ano mang galit nila na nabuo from way back. Parang yun, yung mga yun, parang ang powerful nila, them as a couple, just the
the chemistry, Mhm. it's so Yeah. precise but at the same time organic. Yeah. Alam mo yun? And super agree with you, Yael. I think that's why I really, really love from 1 to 12 maybe. Ano ba yung sabi ko kanina? 12. Mga ganun eh. Kasi yun nga, yung binibuild up yung problema nila basically. And like what you said, na-feel ko talaga na, ako na lang iiyak para sa inyo. Or ako na lang, parang, like, in between, like, after the episode, usually, just say I love you or something. Gets? May Oo. mapapaganon ako. Oo. Kasi, hindi nila ginagawa. So, ako na lang yung Correct. burst out ng lines. Oo. Kasi, na-feel ko na ako sila. Yeah. Ganon. So, I really, really like that. And ang galing, yun yung, parang, ang galing ang galing ng direction, ang galing ng pagka-build up, and ang galing din ng mga putol. They knew when to cut it at that precise Yes. moment. Alam mo yon. It was masterclass. Yeah. To be, I would, that's why I would keep on recommending it to friends, sa inyong dalawa ni Trency, kasi ako yung unang nanood nito eh. Tas pinipilit ko talaga sila na, please, can you watch it na? Like, we can't not have an episode on this show. And, ayun, kaya ko rin sila, ito na yung pandagdag sa budol kasi na-feel ko yung pagka-masterclass ng pagkabuo ng isang K-drama na ganito. With powerful acting, galing ng direction, tropey, but it's okay because like what you said nga, Yael, this is a K-drama. I mean, it's part of it. A Mac-jam But in particular. the end, yeah. Towards the latter, I feel like hindi siya at par. Like, and parang nakalos kumalas dun sa tension that they had. Kasi, naging intention was, well, one, of course, how to deal with not dying for Heina's condition. And, yun nga, the company takeover. Which is important too, because nalatag naman siya from the beginning. And we knew it was coming. We were just, getting ready for it. Pero, like, the usual sakit kasi of the K-drama, bigla na lang pak. Ang ganda ng build-up until 12. Imagine hanggang till 12. 16 episodes lang to. So, from 13 to 16, dun nila linagay lahat to come to a conclusion. So, sobrang overwhelming, sobrang dami, sobrang bilis ng pangyayari. Kaya, wala. Nakalas na lang ako. But, honestly, kahit na ganun yung ending, ganun yung disappointment ko towards the ending, I will keep that 1 to 12, episodes 1 to 12 golden. Like, I feel like it's one of those that I'll always remember because those two are so insane. Like, they're so good. Yeah. Like, siguro, kung ilang ulit ko lang siya sinasabi, ang ka-text ko dito actually si Mara Africa Torres. Hi, Mara! Hello, all the way from Singapore. Hi. As in, every, like, Monday, she has a new baby kasi parang Monday, maaga yan nagigising, she's feeding Sienna. Parang nagte-text na kami, did you watch it na? Tapos parang paulit-ulit namin sinasabi, ang galing nilang umarte. Kaya, love. I love that. That's like, I think, my favorite part of the show. Mhm. Ako, parang sa acting din talaga ako eh. Parang pag kinukwento niyo yung mga kilig, merong particular si Soyun na parang feeling niya serious siya, tapos parang bigla siyang magbe-break na bigla siyang kinilig. Meron siyang gano'n, parang biglang, parang may gano'n siya na sobrang, doon ako laging napapasipa din or napapasuntok na, ano ba, stop it! Parang gusto ko siya gano'n minsan, mga gano'n niya. Tapos si G1 din kasi, ang galing niya din sa gano'n, yung parang kunwari, masungit din siya. Tapos nun parang, love na love niya ako. Di ba meron siya mga ganong mga talaga tong babaeng to, ang ganda mo kasi, parang may gano'n. Sobrang ganda nung delivery talaga nilang dalawa. That's why the chemie is chemying. Pero yun din, Yeah. and the support, wala ding tapon. I think that's another thing na you could Yes. also look forward to. Kung ang hirap pumili ng particular scene na parang sobrang naging paborito ko, yung mga support. Pero yun nga, napag-usapan natin si Suchol, yung ang galing kasi ng timpla niya from like the dumb rich brother na kung ano lang gagawin. Pero mahal na mahal niya yung asawa niya na niloloko lang siya. Ang galing yung parang biglang, okay, natuto ako mag-bike at isa-save kita nang nakabike ako ngayon. Parang gano'n. Yung sobrang, di ba yung sobrang napaka-blatant ng metaphor na Oo. in-explain talaga niya eh. Mommy, Daddy, kayo kasi yung training wheels ko.
ayoko na ng training wheels. So ngayon, kaya ko nang mag-bike na walang training wheels. Tapos sinundunan niya yung asawa niya. Parang, in fairness, but he did it so well. Kasi yung acting din niya, hindi nakakairita. He was so endearing. I loved it so much. Grabe yung scene na yung bike scene. Yung nung iniwan siya, tapos hindi pa siya marunong Yeah. mag-bike. So, Oo. tinatry niya mag-bike. Oo. Nagpunta ako dun sa area na yun eh. Oo. Puro uphill yun. Parang, Talaga. that entire part, parang good luck. Meron Oo. hindi yun pang beginner. Oo. Correct. Yung favorite ko sa kanya actually, yung na-figure out niya na nag-online siya dun sa game nila. Tapos Oh. inaabangan niya na Boom. mag-online. And then finally, nung nag-online, instead of saying, where are you, etc., ang sinabi niya, ito, bakuna ng anak natin, ganito, 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 don't miss Baby a shark. shot. Yeah. And the baby shark niya, like, kasi hindi siya nakakatulog. Oh my gosh, that crushed me. That really crushed me. Sabi nga ni Mara, sobrang galing nun kasi usually, di ba ang joke is, it's the moms who know the vaccination records. Yeah. But it's actually so Suchol who knew. And like, yun yung ano niya, yun yung priority niya na hindi makalimutan yung bakuna ng anak nila. Parang, oh God, that was so heart-crushing. On some level, Grabe. pareho rin sila eh. Kasi 'di ba parang after ng lahat na nangyari, kamusta ka yung una niyang sinabi nung nagising na siya? I mean, si Suchul, yung both guys pareho silang ganun eh. Parang inuuna nila yung other. Hindi yung sarili nila. Yeah, they're so alike nga. Parang Maganda. ang difference lang would be probably brain capacity. But Suchol, I mean, hello, bawing-bawi naman siya sa pagmamahal, di ba? I mean, he was so, and may genuine, yung struggle niya at the beginning na, I just Yeah. wanna matter in this company, alam mo yon, I wanna prove to Correct. myself, ganun. Like, you can feel the earnesty na gusto niya lang din talaga mag-succeed. I guess, kulang Yeah. lang sa equipment ng, I don't know, sa pagpalaki sa kanya or something, kaya nagkulang and all that. So, but I Yeah. love him. I really love that his character. Super love. Gusto ko lang din isingit, sobrang favorite ko rin yung relationship ni Hena tsaka ni Secretary. Yung, Yes! yung ang cute na ang cold, but they're like best friends. Parang ganon. I know. It's the Cute. best. It's the cutest. Sobrang cute din. Madami mga edits sa TikTok na parang, paano ba si Secretary on her day off? Ayun, nasa stage ng Music Bank. Sumasayaw ito sila. yan. Mga ganon. Ito yan. Mga ganon. Gusto ko yung relationship ni Hena with the mother-in-law. Yes! Kasi parang ang dami ko kasing alam na parang strained ang relationship ng ganun eh. Pero sila parang ang ganda-ganda ng Oo. relationship nila. Tapos Yeah. ako another masterclass ng empathy inducing scene, yung sa tractor, yung hinatid niya para kumuha ng taxi. Kasi 'di ba sa malamang yung bahay nila parang looban eh. Yeah. So nung hinahatid niya, tapos parang alam na niya na Alam na niya na may sakit siya. Na may sakit, 'di ba? Oo. Tapos ayaw niyang ipakita na umiiyak siya, so pinipigilan niya yung iyak niya. Tapos may isa lang Oo. luha na tumulo. Yeah. Kasi yun eh, kapag sa akin kasi talaga sa acting, kapag pinipigilan mo ang isang bagay, mas nagiging pent up, mas nagiging mas Yeah. malakas eh. Oo. Yeah. So, They nung did that ayaw so niyang well. ipakita, tsaka alam mo idadaan mo kasi mahangin siguro yun, di ba? Nasa Oo. probinsya ka, tapos nasa tractor ka, so yung luha naman kasi pag hinangin yung ganun, eventually ma-absorb ng skin mo eh. So, hindi mo na makikita yung kung isa lang na ganun. Oo. So, yung part lang na yun, tapos yung idea lang na ang tawag pa rin niya, mom eh. Correct. Ano pa rin siya? Ma. Oma. Yes. Parang yun pa rin naman yung tawag eh. So, Correct. yung idea na kahit na nanghiwalay na sila, yun pa rin yun. Parang, Yes. I just found it so sweet. Yeah. And also, like, one of the things then, parang mga little thing about translation. Because if you would notice, si mother-in-law, ang tawag niya kay Hein, sinasabi niya lagi, Agi. Agi means baby. Pero nilalagay sa subs, Hein. Pero parang ganun yung relationship niya. Na parang, oh, anak or baby child, ganun. So parang never niya tinawag na Hein. Parang, oh, anak, di ba ganun dito sa Pilipinas? So many more things to talk about, but unfortunately, we're kind of running out of time. So, balikan ulit natin tungkol sa mga recommendations. You know how, yung sinabi natin to, Pia, since we got to watch Chloe, Crash Landing on You before, initially we were like, ang saya panoorin ito because it feels just like it. And meron talagang ganong klaseng K-drama. I mean, iba, madami din kasi sila. Pero may ganon. Yung ang sarap panoorin. Yeah. May unsung, may ganito, may ridiculous, may hindi. And then
sobrang kilig and all that. It felt like it. So I feel like yun yung recommendation ko. If like that's your thing, or Chloe kasi is such a good what do you call that? Parang maganda siyang first K-drama. So sa mga hindi pa nakakapanood ng K-drama, ang sarap to recommend Chloe. And I guess I could recommend this na rin to them, the Queen of Tears, just because it does feel that same way naman. Yeah. Tsaka hanggang ngayon, pag may mga nakakausap ako parang, ay, naban mo na ba? Yun talaga yung opening. Pinupush ko sa mga kahit sinong kausap ko I love it so much. Wala, Pero I just ako, love it so much. sobrang, parang, same ako actually with Mon, dun nga sa napag-usapan namin, recommended to those who like Chloe. Pero nung nabanggit ni El na parang yung mga boys, parang nagugustuhan to, because my husband also liked it so much. Although madami naman siyang pinapanood na mga K-drama, I guess this is another one that he could add to his list. Kasi parang, ang lakas din niyang makatrigger sa mga lalaki, kaya sila nagiging invested because of the presence of the ex-boyfriend. Parang doon talaga, parang malakas yung nun kaya sila parang gustong manapak dun na parang hindi pa enough na ex ka. Parang my husband would always say, do you have to be so creepy about it? Like, nakidnap mo na siya, do you have to be walking around with a gun? Like, mahalin mo na lang, di ba? Nakuha mo na siya, di ba? So, parang ang lakas niyang makatrigger sa mga lalaki, kaya siguro nakakaano sa kanila. So, like, it would be a good entry point K-drama for those na gustong matrigger at kiligin at some points, maiyak din. So, why not? So, let's go to our one-line reviews. Unahin ko na lang ako, and then Mon, and then Yael. Ako, simple lang. The tropes are troping. Just go there for the ride, and for sure, you will enjoy it. How about you, Mon? Mine is also simple. Queen of Tears is literally full of tears of joy, laughter, sadness, trauma, lahat na. Basta tears. Hindi ako ganun ka-prepared. Hindi ako writer. Okay lang. Go. You need time? Go. Hindi kasi ako sanay sa one-lines kasi madaldal ako na tao Okay lang, pwede na yung Game, go lines. lang. We'll accept it. End of the day, it's still just it's a very simple story. Feeling ko kasi ang intention talaga niya is to remind people of what truly matters Oh. Communication. Tapos, ang daming times pinag-usapan to na yung you work so hard, you make so much money, whatever, may mga goals ka, that's good. Pero, kung mako-compromise mo yung relationships mo with people, and not just with your spouse, hindi lang yun hindi yung, masking relationship mo with siblings, relationship mo with titas and titos, kasi lahat sila kasama sa kwento tapos lahat sila, nung napansin mo nung nagpunta silang probinsya, gumanda yung buhay nila. Exactly. I mean, hindi financially, pero gumanda yung parang communication, lahat sila naging close. Yeah. Ang laking bagay ng if you remove all the distractions that we may have and if you just focus on what truly matters, it's gonna be a much simpler and happier life. And I think it's just great to be reminded ng mga ganyang mga kwento kasi wala, parang baka kasi mga tao nasa-stress sa everyday life tapos Correct. diba, parang nagpapagod ka for what? I mean, yun nga, goals are great, but love is what matters end of the day. So cherish people around you. True. At dahil dyan, kailangang pakinggan at panoorin ang 3 buwan para ma-feel din ninyo yan. But before we go, we usually end with a game. Pero ito, sisimplihan na lang natin yung game. Parang sabi ko, essay writing portion na lang tayo. As ridiculous as this is, isipin natin, kunwari nasa K-drama life din tayo. Kung alam ninyong yung may possibility na ma-lose ng memories, yung taong mahal ninyo, kayo na bahala kung anong klaseng mahal yon. Pwedeng partner, parent, kapatid, o basta kayo na bahala. Anong gagawin nyo para maalala kayo nung taong yon? I-last Realize ko natin lang, si Yael. So, sige. Hindi kasi Teka. realize ko lang din kasi, nung parang, ba't di gumawa si Heyna ng video, ang laki-laki, yung phone niya S24 Exactly. Ultra. I know! 1 terabyte, Exactly! 1 terabyte space. Diba parang, Oh my God. gumawa kang video, parang, hoy, hindi ko lang ang notebook Actually,
Correct! Inaabangan Ma-upload ko rin natin yan na sa cloud. inaabangan ko na video kasi yung OBB, 'di ba, yung video nila nung bata nung lumalaki Yep. sila. So I figured may tuhog or something na may ganon. Yep. But what the hell? I was waiting for that nga. So for that, yun ang aking sagot actually. Mag-video ako because I am up to date with technology. And I will upload it on TikTok. Yeah. TikTok walk. I will Yes. upload it because that already proves that it's real, right? Because you can Correct. see timestamp of when it was uploaded and Yes. you And know, you it's can say you. so many things and it's Correct. me. So, ayon. I will keep Tama. up with the times. Yes. Alam, galit. No, but yes, because the internet is forever. Alam niyo kung hindi forever, nabanggit kahapon, multiply lang ang hindi naging forever sa internet. Buti na lang, wala nang Oo nga, no? multiply. Ngayon, kung ano i-upload nyo, nandyan pa rin yan. Agree ako Correct. kay Mon. Ganun Yeah. din ako, video. Or maybe there's usually with someone you love, there's usually an inside joke. So feeling ko isa din yun sa pwede kong gawin na makaka-trigger ng memories din sa person na yun. O, ikaw naman, Yael. Yun talaga ako yung video dapat, shoot na yun on her own. Tapos, yung family, ano ba naman yung hindi kayo lumipad, hindi nyo naman kailangan ng visa papuntang Germany. Exactly. They're South Hindi kaya may Korean. whole departed, may HDO sila, di ba? May whole departure pero- order sila. Pero lahat ba sila meron? Yun ang hindi ko alam. Oh, Parang, kasi kung yung dad Parang lang naman, sana family. sumama na yung iba. Parang, correct, diba, correct. magkano na ba yung ticket doon? Kung gusto nyo makatipid, mag-economy kayo, $1,000. Correct, correct. correct. Baka may ano pa yun, tingin ko may stopover sila sa depende sa airline. Baka may flight ang Korean Air diretso eh. Oo. Correct. parang, Oo. Alam mo yun, parang, oh my God. Ako talaga parang, sana sumama naman yung iba. Kasi pinoint out na yun na parang, kung wala sila dito ng operation ko, baka hindi kami close. Oo. Sana sumama na lang Just kayo. out of convenience. Hindi nyo naman Correct. kailangan. Ako kasi kung nandun ako, hindi ako makakasama. Sorry, Philippine passport. Kailangan ko pa mag-apply ng visa. Correct. Matagal-tagal Tama. yung proseso. Mga ano yan, siguro 3 to 4 weeks, no? Parang ganyan. Oo. Pero Ha? sila, Oo. may fill up lang yata Go sila sa website. Tapos okay na yun. Pwede na. Correct. Lipad. Bakit? Galit na galit ka, Mon? May idadagdag ka ba? Hindi, wala lang. Kasi maraming mga ganun eh. Yung isa ko rin kasing tanong is, shucks, yung, di ba nawala yung memory niya, pero parang bakit ang specific lang na memory, ba't hindi niya nakalimutan yung pagiging CEO? Di ba? Tapos, Parang, kung nawalan ka ng memory, bakit ang galing mo pa rin mag-Korean? oo, yun. di ba? Yun, iniisip ko yung language eh. Paano kung nawala talaga lahat? Yung para ka talagang baby ulit. Oo, di ba? Exactly. That's what I understood, Iniisip ko. actually. Yeah. That she will start from scratch. Unless may something, ano ba yun, hippocampus, what were they mentioning, the Oo. science that they were saying? Yeah. May specific lang ba yan? Alam ko may mga compartments yan. Pero parang, ang intense kasi ng binild up na sakit niya eh. Na parang, Correct. dapat, lahat, as in zero, na trash bin lahat ng memory Oo. niya. Lahat. Pero, Di ba? wala, alam Oo. pa rin niya na kaya niyang Marunong siyang magmando ng isang magsalita. malaking kumpanya, 'di ba? Like, yun yung, Correct. what? Na NDA But pa yeah. yung buong kumpanya. But Correct. anyway. But yeah, Alam thank mo, you so much. Sorry, go. kailangan ko lang i-point out pala to. Yung sinabi lang ng wife ko, naalala ko lang. Alam mo actually, kung meron sanang nurse na Pilipino dun sa Germany, may magsasabi sa kanya parang, ate, alam mo yung lalaking yan, ngayon lang dumating Oo! Isa pa yun! Oo. Anong ginagawa ng mga staff? Diba? Parang may chismisan lang na, Nag-NDA din sila. Pero Binigyan parang, din sila. kung may Pero Pilipino, yaman. di makakapigil Oo. yun. oo. Tapos, Correct. diba kasi, tsaka parang, ba't nyo pinayagan yung guy na yan dumating dito bigla? Tapos, Diba? ang alam ko kasi ang rule sa ganyan, pag may operation na ganyan, family only. Exactly. Tapos, hindi naman porke Koreano related sila. Alam mo, parang hindi naman, magkaiba yung apelido eh. Diba? Diba, hindi naman Although siya Hong eh. may minention sila something like, Nag-donate kasi. nag-donate Oo. or something. Naglagay. Like, Pero pero, still. alam ko, hindi Yeah. yun, di ba? This isn't like, Hindi there's like a pwede. medical rule, keme-keme yan. Correct. Very, very strict yan. So, Direct ang family only. intense. Yeah. Doon sila nagkamali sa nurse na Pinoy. Yun yung, alam mo te, mas pogi Diba? yung nauna dito. Mga Nauna. gano'n. Tsaka love na love ka nun. Alam mo ba, sabi niya, aabangan ka niya paglabas mo. Tapos Oo. umiyak dun sa may fire extinguisher. Correct!
Alam mo, Ay, sorry, nako. yung iyak niya doon, alam mo, saan ako bilib na bilib doon? Yung umiyak siya, tapos nag-smile siya, tapos umiyak siya ulit. Yung parang Ang relief galing. lang na, yun, Palagi nakuha niya yung yung operation. ginagawa. Oo. Yeah. Yung lahat kumbaga yung ilang episodes ng trauma, and even yung di natin nakita ng mga moments nila, hindi lang naman yung episodes, kasi buhay naman sila kahit na wala yung camera. Yung idea lang na, yung tension na linabas niya nung pumasok sa operating room na, tapos alam naman niya, committed ako na pagkalabas mo dyan, liligawan kita ulit basically eh. Oo. Doon, yun ako medyo na-breakdown din ako sa Yeah. episode na yun. Doon sa part na yun, Yeah. nung umiyak siya pagpasok. Oh, that was so good. So many more things to talk about. Huwag kayong mag-hesitate. I-message nyo kami. Nasa Instagram kami and nasa TikTok, Twitter, Facebook, and on YouTube, Spotify, 1_TO_Sarang. And, of course, pakinggan din ninyo yung latest single ni Yael. Please promote. Saan ba namin Sponge pwedeng Cola. mapakinggan Yeah. at mapanood? Ng Sponge Cola. 3 buwan, it's on Spotify, it's on YouTube. The video's out. Shoot ko sa iba-ibang mga location sa mundo ng Queen of Tears. Alam mo, I just wanted to point out, nung doon ako sa mga location na yun, yung feeling ko talaga, parang sa sobrang intense nung emotions ko as a viewer and nung mga scenes na naganap, parang pag andun ka sa location, may feeling ka na parang nandun pa rin yung pakiramdam. May magic siya na ganun. Parang it's a bit engulfing. Pagpasok ko talaga dun sa restaurant, meron agad akong parang, nandito yung batok nila pareho, nakadikit Yeah. dun sa kahoy na yan. Mhm. Tapos parang, yung feeling lang na, alam ko ngang iba yung menu, pero, alam mo, parang, sinet up ko pa yung soju tsaka yung bowl na itim Yeah. para medyo kamuka. Yeah. Pero by the way, hindi ko pagkain yun. Pagkain yun ng ibang taong hindi ko alam. This is Hindi na ako naka-order kasi sarado na yung indie. restaurant eh. Alam mo Pero naman, yun lang, very indie important yung feeling. filmmaking. Ito talaga, ang engulfing ng mga location. So, yeah, Nag-imprint actually, kung talaga gusto nyo siya. magbakasyon, recommend ko yun sa inyo. Punta kayo ng Korea, puntahan nyo yung mga location. May magical feeling talaga siya. Kung kayo ang kaibigan ni Baek Yoon-woo, nandun kayo sa mundong yun, anong sasabihin nyo sa kanya bilang kaibigan niya? Habang pinagdadaan niya lahat yan. Kailangan dami nun ah. That's a very O sige, magkuha tayo ng isang particular scene. Punta na tayo sa episode 10, yung bago lumapit si Yael, diba? Yun yung He Loves Me, He Loves Me Not. O yun. So, lasing siya. Kayo yung kainuman niya bago siya She Loves Me, She Loves Me Not. Anong sasabihin niyo sa kanya nung nagiinuman kayo? Bro, Bawal just kang say it. Just say it. What are you afraid of? Parang you know what you want. You know what you want to happen. Just say it. Ganun lang, walang Say batok. Walang batok! Ganun ba kami ka-close? Oo. Ganun kayo ka-close. Hindi ako ayoko mangbatok eh. Parang magugulo yung hair niya eh. Ah, Ganda yung hair niya.